Afternoon, sir. Thank you for taking the time to meet with us today. My name is Shine and I'm with Sai, Eunice, Justin, Jerome, and Lucas, and we are second year operations management student from Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa. We are going to conduct an interview for our final project in human resource management. It is more on behavioral interview questions to assess how well you handled specific situations in the past and determine your likely behavior in similar situations. First po, can you introduce yourself po and what industry you are currently in po? Ako si Edwin Martinez, HR manager ako ng ISR. Yung ISR, mga surveillance camera product ang ano namin. Mga nag-i-install sa mga company. Meron din kami sa MMDA, sa mga project. At the same time, meron kaming kiosk na sasabi okay product na meron makikita sa mga mall. more than decade na ako as HR. So, first question po, give me an example po of a time kung saan nagka-problema po kayo with a team member. Paano niyo po hinandle yun? Sa lahat naman kasi ng empleyado o mga sa team mo, hindi naman lahat napapasunod diyan eh. Siyempre kinakailangan mo motivate mo yung mga yan. Titignan mo yung weakness nila para doon mo sila nga ititirahin yung weakness nila. Dito sila dito sila magaling. Yun ang yun ang papukusan mo sa kala para at least kung meron kayong mga gagawin, masusundan ka nila. Next question po is, tell me about a time na you made a mistake at work. Paano niyo po ni-resolve yung problem at ano po yung natutunan niyo sa pagkakamali niyo? Wala naman perfectong tao kahit naman, di ba? Pag may mistake ka, aminin mo yung mistake mo. Siyempre, kung may mistake ka, dapat mo itama. Itatama mo sa paraan na alam mong magbe-benefits hindi lang yung ikaw. Siyempre, pati yung kausap mo, pati yung sa company. Can you describe one occasion kung saan kailangan nyo po i-manage yung oras nyo para matapos yung isang task nyo po? Sa bawat kumpanya, lahat naman ng kumpanya meron talagang kinakailangan na task, di ba? Meron yung mga importante. Sa akin bilang HR manager, pag alam ko importante, yun ang unang pinapokus ko, yun ang unang tinatapos ko para hindi kami mabitin o hindi kami magkaroon ng problema sa kumpanya. Can you describe po a time na you failed a task? Ano po yung natutunan nyo po doon? Siyempre lahat ng tao nagkakamali. Siyempre kung nagkamali ka, itama mo. Sa tamang paraan din ang gagawin mo, di ba? Lahat naman sasabihin mo, siyempre nagkamali ka, i-accept mo yung pagkakamali mo. Pero sa susunod, siyempre, mag-iingat ka sa bawat desisyon na gagawin mo. Describe a time po when you use your leadership skills to motivate your team or colleagues. Kasi kalimitan naman, lahat talaga hindi mapasunod eh. Empleyado talaga may mga matitigas ang ulo dyan, Sa akin kasi, kung isang tao hindi sa akin sumusunod o sa team namin hindi sumunod, nahaya ko lang muna siya. Siyempre pag pinukusan mo siya masisira lahat yung team eh. Hayaan mo lang siya kung anong gusto niya. Tsaka mo siya balikan kung ano yung problema niya. Tsaka mo alam bakit hindi siya sumusunod, bakit ang problema niya para paano ka magle-level sa kanya na para mapasunod mo siya. Kasi bilang HR, kinakailangan mo le-level ka rin sa tao, alamin mo lahat kasi di ba may kanya-kanyang problema. Siyempre baka malay mo kaya hindi sumusunod, may problema sa iyo, may problema sa kasama sa team nyo. Ganun lang naman ang dyan. Bilang po Kausapin mo maigi, alamin mo, pag kinausap mo ko siyempre, kayong dalawa, alamin mo kung ano problema niya. Base sa problema niya, doon malalaman, tsaka bilang HR, doon ka mag-a-adjust. Describe a time when you were responsible for a task you didn't receive training on and
were unsure how to complete the task. How did you handle it? Siyempre, kailangan mo magsa-search ka. Kung di ka nakakapag-training, meron naman research, di ba? Meron naman internet. Marami naman parang, siyempre, kinakailangan bawat tao o bawat empleyado. Sa bawat ano yan, meron kang dapat initiative. Hindi mo hayaan, mapabayaan mo yung trabaho. Na pag wala kang nalalaman, hayaan mo ng ganun na lang. Kinakailangan meron tayong initiative palagi. Hahanap ka ng paraan paano mo magagawa isang bagay. Kung wala kang training, mag-search ka. May YouTube naman. Di ba? Nagka-call a friend. Di ba? Call a friend. Next. Can you share us an example of a career goal you had in the past and the steps it took for you to achieve it? Yung goal na nakaraan na ano. Yes. Kasi kung may goal ka, kinakailangan, di ba, meron kang tinatarget. Siyempre, kinakailangan planning. Sa bawat ano, may planning ka laging ginagawa dyan. Ngayon, titignan mo kung saan may time frame din yan eh. Titignan mo ngayon kung ilang percent na ba nagagawa ko sa mga goal ko na dapat ma-achieve. Oh. Ngayon, ano pa bang kulang? Paano ko ma-improve pa to na para mapabilis yung maabot ko yung goal ko? Mga ganung bagay. Isip mo sa parada yun. Ikaw na mismo kasi sa sarili mo pag may goal ka, meron kang tinatarget eh. How about an example of a time when you had to make a difficult decision? How did you handle it? Mga mahirap na desisyon. Yes. Ang pinakamahirap na desisyon ko sa buong buhay ko na bilang HR ang pagtanggal ng tao. Empleyado. Siyempre, pag nagtanggal ka ng empleyado, hindi mo tinanggalan ng ano yung taong yun eh. Kung hindi tinanggalan mo, yung family niya, kabuhayan ng family niya, hindi naman yung tao na empleyado mo eh. Ang magiging kawawa at magsasuffer doon yung family niya na sinusuportahan niya. Bilang HR, napakahirap doon kasi isang tao lang yung tatanggalin mo pero maraming nakadepende sa kanya. Di ba? Kaya sa bawat ano na bilang HR, pinag-iisipan ko maigi kung talagang magbibigyan ng chance o hindi. Kasi mahirap yung ganung bagay. Konsensya mo yun. It's good to know po na may sympathy pa rin, na may sympathy po pala ang HR. Siyempre naman. Kasi ang HR kasi pro-management, although pro-management, pero titignan mo, yung tao rin, kasi ang hinahabol ka, katulad to, ang hinahabol ko retention sa company. Hindi naman yung magtanggal ako na magtanggal. Kasi ako rin mahirap, ako walang retention. Di ba? Hire ako nang hire. At the same time, pangit sa company yon na ba't ka nag-hire, may problema company. Basta ganun nangyayari. Na-hire ka nang hire, di ba? O nagpo-post ka sa mga hiring ng sa mga newspaper, sa mga job, sa Indeed, lagi ka nakapost. Siyempre, magtataka yung magbabasa rin, baka may problema kung company ito kasi lagi nag-hire eh. Di ba? Describe your process for solving problems. What steps do you take to resolve important issues at work? Meron tayong sinatawag, di ba, company policy. Lagi doon tayo sa company policy, Bible mo yan. Hindi ka pa pwede lumagpas dyan. At the same time, pag nag-hire ka ng tao, kinakailangan makaroon sa company policy. Once na nagkamali sila, alam nila yon. Sa company policy naman, meron first offense o second offense hanggang termination. Depende sa grounds ng empleyado kung ano magiging violation niya. Hindi ka pwede magtanggal kagad ng tao nang wala kang due process kasi bawal sa labor law. Kinakailangan bawat may due process. Ayun lang po. Thank you po for having us. Paano ka pa?